Halos lahat sa atin pag narinig ang salitang martial law, negatibo na agad ang iniisip dahil yun ang pinasabi sa atin ng mga basura na to. Sa Manila, pag sinabing martial law, magnanakaw na Marcos na agad ang nasa isip nila. Batas militar, human rights abuses, walang kalayaan, pang-aabuso sa kapangyarihan ng diktador, at kung ano-ano pang mga katangahan ang pinamulat sa atin ng media, mga pulpolitikos at ng mga fabricated history books para maging masama ang tingin natin sa martial law. Dineklara ni former President Marcos ang martial law noong September 21, 1972 dahil sa mga gulo at mga pambobomba ng mga CPP-NPA. Kasama na dyan ang pambobomba nila sa Plaza Miranda noong August 21, 1971 at marahas at malalaking kilos protesta ng mga estudyanteng aktivista laban sa gobyerno. Tingin ko kung wala ang mga pangyayari na to, walang martial law na magaganap. Kaso, lumilikha ho talaga sila ng gulo di ba? So dineklara ni former President Marcos ang martial law para protektahan ng gobyerno laban sa mga gulong dala ng mga komunista at mga aktivistang gustong ibagsak ang gobyerno. At aminin ho natin na nakikinabang tayong lahat ngayon dahil sa martial law idineklara ni former President Marcos noon. Dahil kung hindi niya ginawa yun noon, communist country na dapat tayo ngayon. Ano nga bang ibig sabihin ng martial law? Sa Manila, ang ibig sabihin ng martial law ay Marcos, Hitler, diktador, tuta. Martial law is the absolute control of the commander-in-chief to suppress lawless violence, provide absolute life preservation, teach and impose discipline and obedience to the authority, and most importantly, safeguard the security of the law-abiding citizens from anyone who threatens to destroy the people's lives and the government. So yun po ang positive definition ng martial law.